Magandang buhay mga bossing, welcome back sa ating munting channel. Pasensya na kung ngayon lang kapag-upload, medyo naging busy kasi ako ng mga nakaraan na linggo, panay overtime na naman sa trabaho at wala naman tulog, kaya sana suportahan nyo ako sa aking Tagalog Bossing Recap at mag-subscribe sa aking channel, para makapag-resign na ako sa saking trabaho. Hahaha, salamat. Nag-advance na tayo sa latest chapter ng Global Freeze, Zhang Yi ang pinakamalakas na mutant sa Apokalipse. Banata 600. Sinabi ni Bailey Changqing kay Zhang Yi, "Kanina ka lang naging kapitan ng investigasyon, at may ilang bagay na hindi mo pa naiintindihan. Hiniling sa akin ng punong tanggapan na ipakilala sa iyo ang mga responsibilidad at kapangyarihan ng kapitan ng investigasyon. Siya nga pala, mayroong dalawang napakahalagang impormasyon. Ipaubaya ko ito sa iyo." Hindi mapigilan ni Zhang Yi na magseryoso nang marinig ang salitang katalinuhan. Anong impormasyon? Isang personal na profile ng mga miyembro ng Tengu Team. Bilang kapitan, kailangan mong maunawaan ang kanilang mga kakayahan bago mo sila mautusan ng makatwiran. Nandito ako sa Black Robe Team at alam ng lahat ang iyong lakas. Sa pangkalahatan, hindi sila magkakaroon ng anumang pagtutol sa pagiging kapitan mo. Ngunit para sa Tianchen Team, dahil partikular na mataas ang prestihyo ni Deng Xiantong, ang mga miyembro ng koponan ay sanay na maging mayabang at mayabang. Maaaring hindi sila makumbinsi ng iyong pamamahala ng isang estranghero mula sa labas ng lungsod. Kinindatan siya ni Bailey Changqing at sinabing, kung kinakailangan, maaari mo silang bigyan ng showdown at ipaalam sa kanila kung sino ang boss. Tinitigan ni Zhang Yi si Bailey Changqing na may kakaibang mga mata. Mabuting tao, kumikilos ka para sa personal na kapakanan. Gayunpaman, kung talagang hindi nasisiyahan ang mga tao sa Tianchen Team sa kanyang pamamahala, kailangang turuan sila ni Zhang Yi. So, paano ang iba pang impormasyon? Dahan-dahang inalis ni Bailey Changqing ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang mensaheng ipinadala ni Deng Xiantong sa punong tanggapan bago siya namatay. Ito ang pangunahing sikreto tungkol sa lunar eclipse. Sa madaling salita, ang mga impormasyong ito ay nakuha ni Deng Xiantong kapalit ng kanyang buhay. Medyo naging solemn ang mukha ni Zhang Yi. Wala talaga siyang alam tungkol sa pinuno ng eclipse, si Phoenix Inner Ren. Ang mga katangian at lakas ng kanyang mga kakayahan ay pawang isang misteryo sa kanya. Bagamat natalo si Deng Xiantong sa kanya, sa lakas ni Deng Xiantong, tiyak na mapupwersa niyang mailabas ang mga trump card ng Phoenix Yuan Ren. Ang impormasyong ito ay lubhang napakahalaga. Tara na at tingnan natin. Hiniling ni Zhang Yi kay Bailey Changqing na pumunta sa sala, kung saan nakaupo si Yang Xingxin sa sofa habang nakayakap si Huahua. Nagbuhos si Zhang Yi ng isang tasa ng mainit na tubig para kay Bailey Changqing, at nakahanap si Bailey Changqing ng angkop na posisyon at nagsimulang magpatugtog ng mga video materials. Tingnan muna natin ang ibinalik na impormasyon ni Deng Xiantong. Sabi ni Zhang Yi. Tumango si Bailey Changqing, at pagkatapos ay natagpuan ang impormasyon. Umupo si Zhang Yi sa sofa, at itinulak ang baso ng tubig mula sa mesa, patungo sa gilid ni Bailey Changqing. Tapos tumingin silang tatlo ng seryoso sa screen. Ito ang huling larawang iniwan ni Deng Xiantong sa kanyang buhay. Karamihan sa kanila ay blanko sa harap. Dahil ginamit ni Deng Xiantong ang kanyang kakayahang i-distort ang liwanag, walang kagamitan sa pagre-record ang makakakuha ng mga tumpak na larawan. Puro tunog lang ang maririnig. Gayunpaman, batay sa ilang mga pag-uusap sa pagitan ng dalawa, ang ilang impormasyon ay maaari pa ring makuha. Ang bahaging ito ay ang kakayahan ng Phoenix Academy na maipanganak muli pagkatapos ng kamatayan. Immortal. Ito ay talagang isang napakahirap na kakayahan. Bahagyang kumunot ang noo ni Zhang Yi. Paano haharapin ang isang taong hindi maaaring patayin? Bagamat hindi siya naniniwala na may makakaligtas talaga. Sa bawat oras na muling isilang ang Phoenix Inner, kailangan niyang kumonsumo ng mga supernatural na kapangyarihan o iba pang mga bagay. Ngunit nasaan ang kanyang limitasyon? Sino ang nakakaalam? At maririnig mula sa mga tunog ng labanan na hindi siya mas mababa kay Deng Xiantong sa mga tuntunin ng malapit na labanan. Makalipas ang mahabang panahon, unti-unting nawala ang puting liwanag na bumabalot sa lahat. Sa halip, mayroong walang katapusang pulang apoy. Nakita ni Zhang Yi si Deng Xiantong na napaliligiran ng apoy at sobrang sakit. Nakita ko rin ang nakakatakot na figura na may hubad na katawan na nababalot ng apoy.
Phoenix Academy ren ay ngumiti ng mabangis at sumugod ng paulit-ulit. Ganun pa man, hindi pa rin nawawalan ng kakayahang lumaban si Ding Xiantong. Ang puting liwanag na biniyayaan ng banal na katawan ay nakipagkumpetensya sa apoy ng Phoenix at mahigpit din siyang nakikipaglaban kay Phoenix Yuanren. Paulit-ulit na pinatay ni Ding Xiantong si Phoenix Yuanren. Gayunpaman, muling tumayo si Phoenix Yuanren. Ang boses ni Ding Xiantong ay umabot sa pandinig ni Zhang Yi at ng iba pa sa pamamagitan ng video. Ang lalaking ito, nasaan ang kanyang kapalaran? Immortal ba talaga siya? No. This is absolutely impossible. There are no unkillable carbon-based organisms in this world. Dapat may hindi ko pa nadidiscover. Pero, matatalo ba talaga ako? Hindi, may mali. Hindi ako dapat matalo, paano ako matatalo? Kahit na ang kanyang mga kakayahan ay napaka-pervert, ako ay mas malakas kaysa sa kanya. Pero matatalo talaga ako. Dapat may mali. Kaya ayon, naiintindihan ko lahat. May traidor sa loob ng Blizzard City, at may nag-leak ng kakayahan ko. Nang marinig niya ang mga salitang ito na binigkas mismo ni Ding Xiantong, hindi napigilan ni Zhang Yi na hawakan ang tasa ng mas mahigpit. Napataas ang kanyang kilay, at ang pagdududa sa kanyang puso ay lalong lumakas. Talaga bang may nunal sa loob ng Blizzard City? Madilim na tinitigan niyang singsin ang screen, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi pangkaraniwang kalmado. Ngunit alam ni Zhang Yi na nag-iisip din siya ng baliw sa kanyang puso. Nanatiling gaya ng dati ang ekspresyon ni Bailey Changqing. Halatang hindi ito ang unang pagkakataon na napanood niya ang video na ito. Nagmura si Zhang Yi sa kanyang puso, kaya tiyak na nakita ito ng nangungunang pamunuan ng Blizzard City. Nabasa ito ni Zhu Zeng, at gayon din si Deng Yuanbo. Naghinala silang lahat na may nunal sa Blizzard City. Kaya naman napakasigla mo sa pagrekomenda sa akin na maging kapitan ng Tengu. O may balak ba silang gamitin ako para mangakit ng mga taksil? Hindi ka madaling magtiwala sa sinuman. Kahit si Zhu Zeng. Si Zhang Yi ay parang langaw na walang ulo. Bilang outsider, hindi niya naiintindihan ang inside story. Wala siyang alam tungkol sa power struggle sa mga pangunahing paksyon sa Blizzard City. Kaya naman, hindi siya makapagkomento sa bagay na ito. Gayunpaman, dapat niyang iwasan ang pagiging kasangkot sa lahat ng mga gastos. Mabilis na nabawi ni Zhang Yi ang kanyang mga iniisip at nagpatuloy sa pagtingin sa data ng video. Sa video, malinaw na nasa bingit ng pagbagsak si Ding Xiantong at hindi na makahawak. Sa pagharap kay Phoenix Yuanren na maaaring muling mabuhay mula sa mga patay, si Ding Xiantong ay walang paraan upang masira ito sa ngayon. Ngunit tila alam na alam ng Phoenix Infernal Ren ang kanyang mga kakayahan at maging ang kanyang mga paraan ng pag-atake. Sa huli, nawalan ng lakas si Phoenix Inner para suportahan ang kanyang katawan at nahulog sa mga guho. Dumating ang mahina niyang boses. Makinig ako, ahem, alam kung ano ang kaya niya. He can see into the future and see the way I attack. Remember, you must be careful about this. Dapat, gamitin natin ang batas ng sanhi at epekto para harapin siya. Sa larawan, isang malaking naglalagablab na kamao ang sumuntok sa kanyang mukha. Hayaan mo si Zhang Yi. Iniwan ni Ding Xiantong ang huling tatlong salita, at pagkatapos ay ganap na nabalot ng puting liwanag ang eksena. Alam ng lahat na ito ang bombang ginamit ng mga figure sa antas ng kapitan noong pinili nilang sirain ang sarili. Dito nagtatapos ang data ng video ni Ding Xiantong. Pinagkrus ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay at isinabit ang mga ito sa kanyang harapan, nag-iisip ng mabuti. Ang huling larawang iniwan ni Ding Xiantong ay nagpahayag ng napakaraming impormasyon. Makikita kaya ni Phoenix Yuanren ang kinabukasan ni Ding Xiantong. Ang kakayahang ito na sinamahan ng katangian ng immortalidad ay simpleng kawalan ng pag-asa. At ang kanyang huling pangungusap na hayaan mo si Zhang Yi. Isang hindi kumpletong pangungusap na may tatlong salita lamang ang nagtulak kay Zhang Yi sa harap ng matataas na opisyal ng Blizzard City. Ang batas ng sanhi at bunga. Naunawaan ni Zhang Yi ang kahulugan ng pangungusap na ito sa kanyang puso. Sa susunod ulit mga bossing. Mag-subscribe na kayo mga bossing at mag-like para lalo ako ma-inspired at ganahan sa paggawa ng manhwa recap. Salamat.